Ang buod ng nobelang Noli Me Tangere. Isang pagtitipon ang inihanda ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay para sa pagdating ni Crisostomo Ibarra. Maraming dumalo sa piging. Kabilang dito ang mga lintang panlipunan at mga kantanon. Dumating si Ibarra na nakadamit pang luksa matapos ang 7 taong pag-aaral sa Europa. Sa hapunan, hinamak siya ni Padre Damaso, ngunit binaliwala lamang niya ito. Sa daan naman, binigyan siya ng babala ni Teniente Guevara. Isinalaysay nito kung ano ang sinapit ng kanyang ama. Nagsimula di umano sa pagtatanggol ni Don Rafael Ibarra sa batang sinasaktan ng maniningil ng buwis. Dito nagsimulang lumabas ang kanyang mga kaaway. Inakusahan siyang erehe at pelibustero. Ang pangyayari ay labis na dinamdam ng Don, kaya ito ay namatay. Ipinag-utos din ni Padre Damaso na hukayin at ilipat sa libingan ng mga inchik ang bangkay ni Don Rafael Ibarra. Naisip ni Ibarra na ipagpatuloy ang plano ng kanyang amang magpatayo ng paaralan kaysa maghiganti. Muling nagkita ang magkasintahang Crisostomo at Maria Clara matapos ang 7 taong paghihiwalay. Nanatili silang tapat at di nakalilimot sa isa't isa. Nagpaalam na si Ibarra dahil sa dadalawin niya ang puntod ng kanyang ama. Iniligtas ni Elias si Ibarra sa tiyak na kamatayan noong babasbasan ang paglalagay ng unang bato na ipinapatayong paaralan. Namatay ang taong dilaw na siyang binayaran ng mga lihim na kaaway ni Ibarra. Ang pagkamatay ng taong madilaw ay sinasabing kaloob ng Diyos. Dahil kung ito ay nabubuhay, marahil ay natakasan niya ang pagkakasala. Sa sermon sa simbahan ay pinaringgan ni Padre Damaso si Ibarra hanggang sa pananghalian. Dahil sa ginawang paghamak ni Pare, sa alaala ng kanyang ama, tinangka niyang itarak ang kutsilyo sa Pare. Mabuti na lamang ay napigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa nangyari, pinatawan ng eskomunikado si Ibarra na naging dahilan upang ipag-utos ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan ng kasal sa pagitan ni Ibarra at Maria Clara. Si Alfonso Linares ang nais niyang makasal kay Maria Clara. Sa tulong ng Kapitan General, napawalang sala si Ibarra, subalit siya ang itinuturong utak sa kaguluhan sa kwartel. Hinuli at ikinulong si Ibarra, kabilang ang iba pang nahuling buhay sa nangyaring pagkakagulo. Masasakit na salita ang kanyang narinig mula sa mga tao sa kabila ng kabutihang ipinakita niya. Ni isa sa kanyang mga kaibigan ay walang naroon upang siya ay damayan. Tumakas si Ibarra sa tulong ni Elias sakay ng bangka. Tuluyang nang nagpaalam si Ibarra kay Maria Clara. Ayon sa binata, noong nabubuhay pa ito, ay sumumpa siya sa magulang ng dalaga na paliligayahin niya ito habang siya ay nabubuhay. Subalit hindi na niya ito magagawa dahil isa na siyang takas. Lalo pang nadiin si Ibarra sa kasalanan dahil sa sulat na inagaw kapalit ng lihim na nagsasabing si Padre Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap,
sinabi ni Ibarra na namulat ang kanyang mata sa nangyari sa kanyang bayan at sa mga suliraning nangangailangan ng agarang solusyon. Naabutan sila ng tumutugis sa kanila, kaya't tumalon si Elias sa bangka at pinagbabaril ng mga sibil sa pag-aakalang siya si Ibarra. Nakarating ang balita kay Maria Clara na patay na si Ibarra. Sa kabilang banda, itinakda na ang kasal nila Maria Clara at Linares. Pumayag una si Maria Clarang magpakasal kay Linares pagdakay tatakas ito. Ngunit ngayoy nabalita ang patay na si Ibarra, tumanggi na siyang magpakasal. Dalawang bagay na lamang ang nais niyang pagpilian, ang simbahan o ang kamatayan. Walang nagawa si Padre Damaso sa nais mangyari ni Maria Clara. Batid ni Padre Damaso ang hiwagang nangyayari sa likod ng makapal na pader ng kumbento, kaya't ayaw niyang magmoha si Maria Clara. Subalit, kung kamatayan naman, kahit kailan ay hindi na niya masisilayan ang dalaga. Sa gubat ng mga Ibarra, nagtungo ang sugatan si Elias at may 2 araw nang hindi kumakain ni umiinom. Dito niya natagpuan si Basilio at ang ina nitong si Sisa na wala ng buhay. Sinabi ni Elias kay Basilio na sunugin sila ni Sisa. Inutusan din niya si Basilio na hukayin ang mga salapi upang magamit sa kanyang pag-aaral. At sa hindi inaasahang pangyayari, bago mamatay si Elias, napabulong niyang winika, "Mamamatay akong hindi man lang nasisilayan ang maningning na pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong makakakita sa lubungin ito at huwag kalimutan ang mga nasawi sa dilim ng gabi." At dito nagtatapos ang nobelang Noli Me Tangere.